Porket nag-drop out ako, hindi na ako mag-aaral. So, lalo na nung na-expose ako sa business, there's a bigger world out there. Your action is not matching your mindset. Mukhang tanga nun. I am JM Robles. And I am Gabriel Dueñas. How do we define mindshift ba? Mindshift for me, it's It's like not totally changing your mindset, pero kasi I wanna emphasize gaano ba ka-importante yung mindset. Noon, kasi nung nag-skip nga ako sa school, alam mo yun na, shit, mas mahirap pala. So welcome everyone to Mindshift Podcast. So I am JM Robles. And I am Gabriel Dueñas. So we are your host for today's podcast. Medyo mini podcast siya na naisipan namin ni Gab. So hindi pa kami sikat guys, pero wala lang. Gusto lang namin gumawa ng podcast. Totoo. So ano ba tong Mindshift Podcast, Gab? Mindshift Podcast is para sa mga unang makikinig. Mga parents namin, mga kaibigan namin. So, ang target po namin dito is Gen Z, katulad namin kasi we are also Gen Z. Siguro, mga makaka-relate sa atin, pre. Mindshift, it's all about changing your mindset or improving your mindset. How do we define mindshift ba? Kunwari sa podcast na to. How we define? Oo, like, ano ba yung mindshift para sa atin? Mindshift for me is ako kasi noon, like, I'm gonna give an example na, dati, hindi talaga ako maharap sa camera. Kahit nung nag-aaral ako, takot ako tawagin. Kinakabahan ako na, nagdadasal na nga ako noon Pag, alam mo yung card, man, di ba? Pag nilabas na ng teacher yun, yari na. So, ayun talaga, and ngayon, so, need ko din talaga gumawa ng content, na nagko-content na rin tayo sa TikTok. And di pa nga tayo gano'n sikat. But, kailangan yun kasi kasama yun sa work. Alam mo. So, kumbaga, dahil dun sa mindset mo na yun, parang nag-iba siguro yung experience mo, yung ginagawa mo. So, I guess that's how important mindset is. Yes. And sa akin naman, bro, mind shift or mind shifting. Or ano ba tawag sa atin? Mind shifters. So, kumbaga, for me, it's like not totally changing your mindset, pero shifting and extending your mindset into different perspective. Kasi nga yung tagline natin, pre, di ko kabisado So ginawa pa natin, no? It's exploring unseen perspectives. So, mind shift, exploring unseen perspectives. Kasi if we are limited to our own perspective based on our experiences, there's a bigger world out there na hindi natin alam. So, I guess being open to it gives us a lot of perspective na mas mawawiden pa yung mindset natin. So, I guess, alam mo ang lalim, pre, di ba? So, I guess yun yung para sa akin, pre. So, lalo na nung na-expose ako sa business, ang daming nag-add na mindset. So, there are two things kasi how things are made. Just to share, bro, quick sharing before we introduce ourselves formally. So, kasi I wanna emphasize gaano ba ka-importante yung mindset. Sabi nila, two things are made. Okay. First is through your mind, second in action. Oo. Ganda. Tama, no? I-add ko lang dyan, no? Tama, no? Mindset and action. Kasi, what if ito, example, no? Mindset mo, maaga ka gumising. Yun lang, gusto mo yun kasi marami kang magagawa. Pero your action is not matching your mindset. Mukhang tanga nun. Parang, wala, parang architecture lang. Drawing lang. Tama. Hindi mo ginawa. Tsaka, pre, bigyan natin ng pinakamalapit na example. Itong podcast na to, hindi naman mangyayari tong podcast na to if hindi natin siya naisip sa utak natin. Uy, maganda palang gumawa ng podcast Tama. mindset about maybe people in our generation na makaka-relate sa usapang ganito. Maybe mga business-minded. Yes. So, naisip lang naman natin, tas in-execute natin. Meron kasing ibang naiisip pero hindi na-execute. Yes. Hanggang na lang talaga sabi nga hanggang pangarap lang hindi mo talaga action at. Parang ganun. Pero sige, Gab. Siyempre, nagsasalita tayo dito. Hindi naman nila tayo kilala siguro Pero sorry guys, no, para to enlighten everyone here. Kasi alam ko naman, that's the culture of the Filipino na maybe other people or other viewers not are talaga. Kumbaga, hindi talaga para sa kanila to. Scroll up na lang kayo. Pero kung scroll up. hindi ko alam kung saan nyo papapanood to Basta kung mapanood nyo at sa tingin nyo para sa ito. And our target audience naman here is Gen Z. So if you're interested on anything about your personal growth, business growth, so I guess this podcast is for you. Oo, tama. Alright, so ikaw muna, Gab. Sige, introduce mo muna yung sarili mo para makilala ka nila. So, sino ba si Gab? Ano bang gusto mo introduce? Siyempre, full name mo, pre, para ma-search ka nila sa So, full name ko yun, Gabriel Dueñas. Vince Gabriel. Ayun. So, call me Gab na lang. No, kasi, and ayun, I'm 21 years old. 21 years old. And I'm a trader then for almost 3 years na. So, I started trading. Okay. Stocks, cryptocurrency, and forex. Pwedeng maging topic natin yan in the future. Siguro.
I-discuss natin yan, pre. Siguro. So, trader ka, bro. And then, after, ano pa ba? Sino pa ba si Gab Duenas? College dropout. College dropout. Guys, yun, college dropout pero hindi pa ako successful, no? I'm still fighting for my dream. And yun nga, napakaganda nun because I have the right. So, maybe, yun. May iba makarelate din. So, college dropout ako and then, I'm a financial wealth planner from FWD and investment consultant of Smart Finance. So, makikita nyo siya sa TikTok and Facebook. Alright. So, it's all about finance, no? And yun talaga ay na-realize ko nga, kwento ko na din, konti lang naman, no? I realized it na nung pandemic, how the money works, eh. How money works? How the money works, hindi ko nga alam nun, eh. Kaya nga, imbis na pumasok ko online class, na gusto ko nun talaga mag-online class, pero na-realize ko na, paano gumagalaw yung pera. Okay. So that time, I decided na, yun nga, mag-focus about finance and investment. And Study about finances. yeah, self-study lang talaga nun, Sige. bro. Pwede nating i-share yan, maybe in the future Yeah, episodes. and yun nga yung ginawa ko nun. And yun na, nag-drop out na talaga ako for almost 2 years. Okay, so I guess yan din yung isang mindset, pre, na alamin natin na i-share natin sa kanila. Maybe yung naging mindset mo in the future, maybe last 2 years ago. Yes. Pero hindi naman natin in-encourage pre. Oo, ito lang, yung mga nanonood guys, huwag kayo mag-drop out. Ako talaga, so ano lang talaga ako, matigas lang talaga ulo ko. No? So, kasi iba-iba. Nanonood yung mother ko dyan, I hope naintindihan mo. Pero ito hindi porket nag-drop out ako, hindi na ako mag-aaral. Tama. No, kasi a lot of people say that ang perspective nila pag sinabi nag-aral about education lang eh. About profession lang eh. Maybe about academics lang. Oo, about ACADS lang eh. Ako ang pinag-aaralan ko, buhay ng mayayaman. Buhay ng mayayaman. Bakit sino ba ang kasama natin? Banggit na tayong pangalan. Well, wala nang iba. Our life coach and Coach Rasuso. Lupit nun. Di ba? Shout out Coach Ras. And mga seminar na libre na binibigay niya sa atin. And yun talaga yung gusto ko pasukan, hindi yung school. And I realized it nung, yun nga, na-discover ko yung sarili ko, ano ba yung talagang gusto. Kasi ang course ko, bro, Man, ang layo. Seaman to Finance. Imagine, yun nga, sobrang hirap nung yun, malayo. Alam, kahit di ko na-experience, marami po ako ngayon client na OFW and marami akong pinsan na naging OFW na mahirap talaga yung buhay. So, my goal lang naman that time is to make money. And after that, I said to myself, kasi may journal ako nun, bro, na isa akong thoughtful kasi ako na tao, na-stress ako pag hindi ko alam yung gagawin ko in the next, in the next year, kahit matagal pa siya. So, dino-journal ko talaga. What's my agenda? What's my goal on that? So, nilagay ko na after ko ako makagraduate, 10 years ako sa Barco, and after that, negosyo ko. Hindi pala ganun. Paano ko nasabing hindi pala ganun? Kasi nung nag-skip nga ako sa school, alam mo yun na, shit, mas mahirap pala. Okay. Mas mahirap pala, guys. So, sa mga nagbabalak dyan, wag nyo na po palakin. Pero, if talagang kapos, diskarte muna. Pero gusto ko pa talaga mag-aral. Okay. That's interesting, Gab, ano? Yes. So, mas deep dive tayo sa mindset ni Gab siguro in the future about that. Pero mindset lang yun ni Gab. Iba-iba tayo ng mindset. Ikaw naman, what's your mindset and who? That's what makes us fit dito, Gab, ano? Kasi kung si Gab, maybe yun yung situation niya, sa akin different naman. So doon tayo magdi-discussan ng mga mindset kumbaga. So ako, bro, ang ganda. Syempre ako, fellow naman tayo, same lang naman tayo sa community na sa business. So, yes. I'm also a financial wealth planner and at the same time a student sa LaSalle. LaSalle yan? G pare. Hindi ko pare. So, aside from that, I'm also studying trading. So, as Gab. Pero si Gab kasi Coach Gab na kasi yun eh. So, basically, if iisipin mo, parang same lang naman kami ng ginagawa talaga ni Gab technically on the business side. So, yung pinagkaiba lang namin is ako, I'm still continuously studying. And si Gab, maybe vehicle, yung pinagkaiba. Yeah. Siya may additional siya. Ako isa lang. Saka iba tayo ng path, bro. Pero maybe yung end result talaga natin is same lang din naman tayo ng goal. We have different path but also the same goal. Yun ba yun? Same lang naman ang pupuntahan natin, pre. So, yun yung mas interesting, yung process. Yes. Uy, interesting tong process ni Gab. Hindi siya nag-graduate pero ano yung naging steps niya o yung ginawa niya in order to reach that goal. Diba? Oh. So, it's a matter of what process works for you. Maybe yun yung nag-work sa'yo eh. Diba? Na, okay, ayoko muna mag-focus sa school. Pero sa akin, maybe what worked for me is, pagsabay ko tong school pero goods lang ako kahit hindi ako perfect sa grades ko. At least, academically, competent ako.
And, Wala eh. alam mo yun? Ikaw confident ka, o bobo ako eh. Kasi ito aminin ko na. So, sa mga online classmate ko before, sa kanila talaga ako nakakopya, bro. Kaya ako naging scholar dahil sa kanila. Scholar po ako before ako nag-grad out. Pero Lupit dahil sa mga klase. Scholar ng ano? Scholar ako High school? Dito, IMS lang, malapit lang. High school ba yan? College. College? Oo, scholar ako. Anong year ka nag-stop ng college? First year nga lang eh. Okay. Scholar ako noon. Pero nakailang terms ka? No? Kompleto yun, trisem yun, bro. Naka-trisem ka ng first, Tsaka Hindi ka na nag-second year. Hindi na. Nag-focus na talaga ako sa trading. Scholar ka pa pala, daig mo pa ako. Hindi kayo scholar. Tagalasal to. Tagalasal to, guys, ha. Hindi daw siya scholar. Well, it's not all about naman, you can judge people based on ano yung achieve. Yung isa din na gusto natin i-pinpoint din. Yung mga ganong klase. Kasi, a lot of people, alam mo yun, thinking na pag may, yun nga, for example, like scholar. Parang magaling na. Ako nga, scholar, bobo ko eh. Di ba? So, talagang wag mo lang talaga i-judge minsan talaga. Pero hindi natin talaga maiwasan. Alright. So, I guess marami pa tayong pag-uusapan about that, pre. Yes. About our life, about our mindset. Sige, pero sa Mindshift podcast na to, pre, kasi ang lupit ng logo namin, guys. Oo. Ang ganda ng logo namin. Siya pala yung nag-edit nito. Sa mga gusto magpa-edit, Secret lang. Secret lang. DM nyo lang siya, guys. No? So, Mindshift podcast, exploring unseen perspective. So, pre, yung nakikita ko kasi dito in the future, parang, alam mo yung unseen perspective, yung mga ibang taong, yung perspective nila sa buhay, yung mga nakamit nila sa buhay, feeling ko, yung nakikita ko is, interviewin natin sila, kakausapin natin sila. Alam mo yon? Maybe in the future, no? Pre, marami naman tayo kakilala eh. Oo. Di ba? Tapos alam mo yung pigain natin yung perspective talaga nila, yung mindset nila hanggang sa ma-adapt natin siya. Okay? Hindi naman totally na, okay, ito yung mindset ko ngayon. Tapos narinig ko, ang ganda ng mindset niya. Iwanan ko na yung mindset ko ngayon, tapos lipat ako doon. Tama. Kumbaga So, kunin mo yung laman, tanggalin mo yung tapon mo yung yung buto. balat, parang ganun. Oo. Nagigets ko yung point mo on that na don't rely on another mindset. Kasi kadalasan ganun yung nangyayari. Well, you can use it as a guide, pero don't rely on just one. Kasi for example, nag-rely ako sa, alam ko ang mindset ko ngayon is to successful my business on trading, coaching my community, expanding people, meron ako ngayong inaayos pa na isang business din na i-open soon. So ang mindset ko, kumbaga, hindi lang dapat mag-settle dun sa isa. Kumbaga, iwanan ko na agad. Kasi kumbaga, hindi mo yung mahuhubog. Kumbaga, it's all about not also mindset, but also action, inconsistency, kung ano yung pinaniniwala. For example, naniniwala ka na nakaka-benefits ang paggising ng umaga. Diba? Totoo naman. Kasi marami ka talaga magagawa. Pero isang beses mo lang ginawa. Kasi may nagsabi sa'yo na, for example, masama kulang sa tulog. Yun, totoo naman eh. Pero, iibahin mo na agad. Imbis na ang gagawin mo, hindi ko na gagawin yung pagising ng umaga. Imbis na gawin mo, matulog ka ng mas maaga. Yun yung solution eh. Parang kinumbine mo yung yung perspectives, pre. Oo. Ang ganda nun. Okay, so I guess just at your own risk. Kayo bahala kumuha ng mga mindset na na i-discuss namin dito. If merong mga maganda, kunin nyo. If merong hindi applicable sa inyo, sige, don't mind it. So above all, you're the one responsible on building your own character, personality. Yes. Okay, and your value as a person. Okay, kasi makakatulong talaga to sa inyo. Yes. Okay, so Gab, pero before before we all discuss yung mga ganyan, since first episode pa lang tayo, kwentuhan naman natin sila yung experience natin dito kay Mindshift. Paano ba natin na yung process natin behind this brainstorming sa Mindshift na to? Kailan ba nagsimula to? Nagsimula to Man, last month pa natin itong gusto gawin. Kasi nakakatuwa, nung inaasikaso namin yung OR na for business, for BIR registration, tumawag to. Saka ako, nag-add friend. And then, ang nangyari nun, kinausap ko, tumawag, nagulat ako na daldal niya, no? Oo. Tanong about paano daw yung OR na ganito, ano daw ba mas mabilis, kukuha ka na lang ng CPA talaga para mag-asikaso nun, or imamanual mo, ikaw mismo mag-asikaso sa BR, pupunta. So, ang dami niyang tanong nun. Then, nagulat ako, nakapagkwentuhan na rin, nagpag-share na rin kung anong ginagawa, nalaman ko nga rin na trader siya. And, aside from that, na parang tumagal yung kwentuhan namin, hindi namin namamalayan, 1 hour and 30 minutes kami nun, unang call. Parang 2 hours pa lang, pre, no? Imagine,
Para usapan First natin, time pre. lang, ha? BIR yung usapan natin nung Oo, una. Pero Tapos, biglang napunta na yung ginagawa mo, yung course mo, ganyan. Kasi curious ako, lasal eh. Siya, alam naman natin, no? Mga ano dyan pa, di ba? pero men, matagal lang kitang nakikita sa mga meetings natin dito sa sa team. Pero hindi lang talaga tayo ganun nakakaroon ng communication. Tapos yun, nung nagkaroon tayo ng call nun, okay, parang click pala tayo, pre. Oo, gulat ako. Kasi dati to, if I'm not mistaken, February. Ano to, maangas to dati, masungit to. Akala ko ano to eh. Kasi hindi ko alam kung hindi ko lang talaga siya matagal na nakasama or first time ko lang talaga siya na parang konyo talaga. Sabi, may standard si paring JM. So, ako kasi, ang ano ko nun, kaya ko makisama sa mga, alam mo yun, kasi galing akong province. Okay. So, laking puro kalye na ron. Parang hindi nag-match. And then, medyo naano ko nun kay JM. Parang parang may standard sa JM. Inisip ko agad, sabi ko, Ateneo to nag-aaral. Yung pala line nga, tama. Lasal naman. Lasal, tama. Pero Lasal pala. And then, ayun, yung napagkwentuhan namin about that. And nakita ko na we have the same goal to what? To be successful. Yun nga, pagiging financial wealth planner, pagiging trader. Yun yung nakita ko, but we have different vehicle. Oo, tama. Sabi ko nga siya, merong dalawang vehicle kasi aside from school, meron siyang side. And ako, trader, do business, and as financial wealth planner. So, kumbaga, isa lang, no? Papunta dun sa, and I see a lot of differences kasi JM lumaki kasama family and then ako naiwan ako sa lolo't lola ko sa Mindoro. So umaga ito dun pa lang, no, from self, family, and kung ano yung ginagawa niya ngayon. So halos magkaedad lang kami, no? 21, 20. So halos magkaedad lang talaga, and mindset namin same but different. Tama, different background. Different Doon background. ko na pag-iisip na, match tayo. Goods yun, men. Match tayo pare, di ba? Tapos after nun, pre, after nung call natin doon sa Messenger, ginawa natin doon, nag-call ulit tayo after. Oo, call din kami. 2 hours naman 2 tinagal. hours naman, pre. So imagine, hindi kami masyadong close. First time niya lang, tapos ganun. So parang may something. I think kasi, pre, we're speaking the same language eh. Oo. Maybe it's the same language in business or success or any boring stuff like that. Mga ganun, pre. Boring kasi yun sa iba, hindi nakaka-relate yung Hindi iba. nakaka-relate kasi hindi nila, kumbaga, maybe iba yung path na gusto nila. Iba Tama. Hindi naman natin sila masisisi. Kung gusto mo talagang maging, for example, magaling na broadcaster, magaling ka na engineer, doctor, maybe iba yung Tama. Pero, fast forward nun nung mga usapan natin, Messenger, ang nangyari kasi is, nagkaroon tayo ng, sabi ko, suggest, mag-accountability body kaya tayo. Oo, yun. Nakalimutan ko ng accountability kasi we have the same mindset, and yun nga, accountability noon that time. Accountability kami na hindi natuloy yung, nagagawa namin, pero not 100%. Tama. Because ako, may kino-coaching ako sa trading, may mga mentees ako sa trading. Si Jem, may school works yan. Hindi kami nagmamatch, pero at least we did our best. Kumbaga, bro, yung ginawa kasi natin doon, kumbaga, usap tayo, pre, gising tayo ng ganitong 7. oras. Tulog tayo ng ganito. Kasi, kumbaga, pangit na ng routine namin nung time na yun eh. Sabi, kailangan na namin ng someone na may masharean kami, kumbaga, 7 a.m., gumising ka ba ng 7 a.m.? Tapos yung nangyari dun, send lang tayo ng YouTube videos, mga meditation natin, motivation. Tapos, actually, parang hindi yun ganun nagtagal. Kasi, ang busy talaga. Afternoon, nag-long weekend. Nag-long weekend. Sarap matulog no? Wala yung yung align mo on your work and goals that time. Kasi ako nun talaga, guys, before the long weekend, pinaspasan ko talaga yung mga gagawin ko noon. Appointment, meeting clients, trading, coaching, and then after doon, pahinga. So, parang nawala na, and may lesson on that na even though na nasa vacation, kasi you're changing your mindset agad eh. Yung mindset mo is what? Bakasyon na agad eh. Pero, after that, balik ka ulit. Ibig sabihin, you're cutting or you're losing your... Okay, gets. Oo nga. Dapat it doesn't mean na magbabakasyon na tatanggalin mo na yung routine mo. Well, hindi naman namin sinasabi na pag sa bakasyon, huwag kayo magpahinga. Pero don't forget your same routine as before, like kung ano yung ginagawa mo nung wala vacation. Para hindi ka mapupuro yung momentum. And dyan napapasok yung may stress ka na pagbalik mo. Ay shit, hindi ko pa pala ito nagagawa. Wala na. Sasabihin mo, unang araw, stress agad. Because of what? Nag-shift ka agad ng mindset. So yun yung nangyari sa sa accountability natin dalawa. Parang biglang wala. Pero yung
Actually, napaisip ako ngayon lang. Paano ba tayo napunta dito sa podcast na idea na to? Tanda mo pa ba? Podcast na idea na to Oo. is, ayun nga eh. Kalimutan ko na eh. Yung idea na podcast na to is... Sino ba nag-suggest nito? Ikaw ba? Sabi ko, since we have the same mindset, we have differences when it comes to background, vehicles, we have the same. What if gawa tayo ng podcast, yung mga Gen Z na makaka-relate sa atin, na maybe yung iba may dito sa their mindset is, pag ako nagsabi, hindi na ako i-accept, and napagdaanan ko din yan, depression stage. I've been depressed 2021 August. Hindi ako lumalabas ng kwarto nun because I lost the... Mahirap yun, men, ha? As 18 years old, you have that, you have the money, eventually nawala. Wala lang, parang wala na. Totoo. So, as 18 years old, I feel that shit, parang na ako nun. Wala na akong pangarap, nag-drop out na nga ako, wala na. Hindi ako makapagsabi sa magulang ko nun because nung bata nga ako, hindi ko sila kasama. Lolo't lola ko kasama. Eh, yung lola ko naman nun, matanda na, hindi na mapaglabasan. So, my mindset that time, akin na lang ID. So, mamaya, may mga makapanood. You can chat us on our social. Lagay na lang namin dito. So, if may mga ganun kayong challenges, pwede nyo akong kausapin eh. Sabagay, connect tayo, pre. And we can, kung gusto mo talaga ng mabigyan ng clarity yung sarili mo, we will invite you to join. Give yourself a clarity. Kasi nabuhay naman tayo sa mundo na we have purpose. The thing here is, you need to have a right mindset. To what? To know your purpose. Kasi a lot of people, yun nga, matay, nawawala, nahihiya na because wala sila. Hindi nila kasalanan yun. Maybe kasalanan ng surrounding. Kasi kung ang surrounding sa'yo, basher talaga, may insecure ka talaga na magsabi or matatakot ka na talaga magsabi. Na yun nga, ang sabi ng pag pinapagalitan tayo, I realize it. Kaya pala, mas alam ng ibang tao yung problema ko sa pamilya ko kasi masama magsabi ng gano'n. Parang ganun yung naturo. Na tumatak na lang sa'yo. So, that's the time na yun change our minds. Hindi naman palagi ganun. That's why nakita nyo yung our logo and the name of the pod, Mindshift. Tama. You need to shift your mind. Kung yun nga, dati hindi ka pala share. We have a community na hindi binabaliwala yung kasi emotional and physical state is very... I think yung community, pre, siguro gawa tayo, something online community. Like yung mga Gen Z talaga, fellow people, maybe Discord or whatsoever. Gawa tayo ng ganun. Let's see kung anong magagawa natin. Para makakonect din tayo sa mga taong, malay natin, 100 pala yung mga taong same din pala nakaka-relate sa atin. Ang sarap pag-usap kung ganun. Kasi hindi naman kami magiging, hindi naman kami magiging motivational speaker dito. Or life coach dito. Mag-share lang kami. Experience din namin na possible. Kasi kunwari, tayo nga, nag-host tayo ng Mindshift na to Doesn't mean na we have the best mindset. Diba? Kasi tayo, kumbaga, learner din tayo dito For me, best mindset ko yun. Kasi nakalis ako doon sa kung ano ko before. Pero this is not the best, kumbaga, best of best. Meron pa talaga. Hindi tayo teacher dito dito, we're still growing. Diba? Ibig sabihin ko doon is, yung mindset natin, hindi tayo takot magkamali. Na, we try until we what? Hindi try and perfect but also for me that's the number one thing na we need to address to everyone. Sabi ng iba, try until you walang perfect So for me, you need to improve lang. Prove not also on yourself but also yung perspective. Sige. I-reserve natin yan lalo na in the next episodes pa siguro sa susunod dito sa podcast Pero balikan ko kasi gusto kong ikwento tong paano ba tayong nag-brainstorm dito sa Mindshift podcast na to, logo, title. Logo nakakatuwa Kasi... Hindi yung logo, pre. Yung title. Yung sa title. Sige, sama mo na. Title tsaka logo. Yung title kasi, matagal namin yung pinag-isipan. Like, dalawa usapang Gen Z. Usapang Gen Z kasi, we are Gen Z naman and our target is Gen Z. Sila yung may experience talaga. We are talking sa mga na-experience lang namin, sa age namin, na possible makatulong sa iba. Siyempre, marami ditong issue nito, bro. Ito pala, ang daming, alam mo na, kaidan, pamatay. Sorry for the words, guys, pero yan yung kumakalat na that's why ginawa namin to. The name Mindshift is to give clarification to everyone. To shift their mindset. Tagal natin pinag-isipan yun, pre. Sabi namin ni Gab, punta tayo sa coffee shop, isang araw may brainstorm tayo, anong gagawin natin sa podcast. Yung first meeting trip lang tayo nun. Pre, yung first meeting namin ni Gab, 6 hours ata tayo dun sa cafe. Alam mo yung ginagawa natin? 6 hours? Grabe naman. 6 hours ba? 4. Wow. Tumawad ka pa? Kasi 2, 3, 4. Hanggang 6. Sige, tama. Mga 6. So, mga 4 hours kami doon. Ang ginawa lang namin, nag-iisip lang kami ng
ano pa yung name ng podcast namin? Tapos wala pa tayong naisip at the end. Nag-food trip na lang kami. Nag-long weekend ng walang Yung choices pa namin doon, okay. Yung choices namin doon, mga something Gen Z, ano ba to? Usapang Gen Z, kwentuhan, real talk. Basta Gen Z, may word na Gen Z. Oo, about Gen Z kami nun. Kasi ang target audience ka namin. Kasi ayaw namin mabash. Pero kung may babash kami, okay lang naman. Nag-abuse yan. Pero, yun nga, gusto lang naman kasi patamaan or hindi naman patamaan, ang viewers namin na gusto is Gen Z. Kasi baka mamaya may mga sumausa na naman dito na millennial na, alam mo na, sabihan ko na kayo, mga feeling perfect kayo, mga millennial kayo eh. Kala nyo, alam mo lahat eh. Grabe ka naman. Pero ayun, balik tayo doon. So, yun, siguro hanggang sa, actually, kailan na tayo lang meet, men? Kailan natin naisip to? Kahapon. Kahapon lang. Kahapon lang namin naisip, tapos yung logo, tapos execute kahapon. kaagad. Kasi, mga 1 month natin tong na-procrastinate ata eh. Oo, 1 month. Kasi naging busy din ako ng that time. Oo, Kasi busy tayo parehas. Dami akong work. Ayun, as of now, meron akong workshop na inaayos. Client din, nakita mo, 5 clients yung halos nakausap ko this past few days. And then, mga mentees pa, meron din akong kinikreate. Aside from, yun nga, yung sa gagawin kong community is meron po akong community sa mga traders na gusto matuto and mga investor na gusto mag-invest in the right way, no? Para iwas nga sa mga scam, no? So kumbaga yung naging asikaso namin and that's why ngayon nagkaroon ng time, no? So, I guess siguro, magkakaroon din naman tayo further ng mga times mag-film in the future. Kasi ano na rin pre, para may content na rin tayo. Oo, content to, guys. Content na rin to pre. Marami pa tayo dito guys pag-uusapan. Don't focus on and we are not focusing on the mindset also but also about yun nga. Kwentuhan lang talaga pre, kwentuhan lang. Opening our minds. Opening your minds about finance. About social issues. About love life. Love life. Pwede. So anything. Oo, ang galing eh, no? Guys, kakalaman, Ano? nalaman ko lang kanina. Ano? 2 years na pala yung jowa. Sabi mo, 1 year lang eh. Pre, 4 years na kami. 2 years walang label. 2 years. So kami din. Jowa din. Parehas. So yeah, pagkwentuhan natin yan in the future. Pero Yung mga yun, ganyan. introduction pa lang. May introduction natin, parang tagalan ng first episode natin. Alam niyo yung purpose. Alam niyo yung purpose namin. Mabigay namin yung purpose namin sa inyo. Sa mga Gen Z. Pero may mga natutuwa sa aming mga ahead sa amin. Thank you. Kasi ako, based on my experience, mga ganyan talaga millennials. They think that alam mo yun, mas tama sila kahit hindi tama. Okay. Because just my based on experience. Pero tsaka na natin pag-usapan yun. Mas marami pang episode siguro na mabubuo. Wala pa nga kaming intro, outro. Oo, wala pa kami nun. Wala pa kaming idea kung Basta lang to guys. Set up lang kami. Bili kami TV bago. Wow, bibili. Di ba? TV namin to eh. And then, ayun. So, lightnings lang. Wala pa nga kami at this moment of filming. Wala pa kaming social media ginawa. Baka bukas, gawin natin yan. Ayun. And then, yung social media namin pala na sinabi ko dito is pwede doon nyo muna kami i-follow. Siguro, I have a TikTok. attach natin yan. May scammer guys. May scammer na po ako, 2. Wow, sikat. Huwag po kayo magpapanggap din. Di po ako nag-DM about investment. People's message me about it. Alright. Yeah, tama. So, I guess, Gab, this is the end for our first episode. This is then. Parang daldal natin. Tagal na, no? Hindi ko alam kung nakaisang oras na tayo, Pero sige. 30 minutes pa lang. 30 minutes pa. Tignan natin yan mamaya, Saka, I guess, it's our first episode and more improvements to come. Yes. Yan. Tignan natin. Pre, Kasi may invite din tayo dito soon. Siguro. From our community and fellow coaches, no? Tapos Mga sikat. Pre, Sikat talaga. naka-camera na tayo sa susunod. Hindi na iPhone 14 po yung improvement namin, no? Tatlo na yung camera natin, lights natin. So siguro, sige, start from bottom tayo ngayon. So I guess yon, kung nag-enjoy kayo sa episode na to, hindi ko alam kung nag-enjoy talaga kayo. So for more kwentuhan with me, JM and Gab, follow mo kami. Maybe sa TikTok na di pa namin nagagawa or YouTube or ano pang social media na naisip namin gawin. So ilalagay na lang namin dito, guys. Lalagay na lang namin. Yung mga pangalan here in below. Here in below tuloy. Dito sa baba. So since wala pa kaming outro, I guess that's it for us. I'm JM. And I'm Gabriel Dueñas. So Thank if you you like so our much. content or if you like this podcast, so ano kayo?
No, tama, wala talaga outro. Wala talaga kami outro. So thank you so much guys for... Wala lang yun, gagi. Wala nang cut-cut. Ulit. Cut mo na lang yun. Oh, di ulit na natin, pre. Oo, Ulit ulit natin. natin. So, if you like this video, guys, thank you so much tuloy. So, if you like this video, yung kwentuhan na to, and you want to hear more from us, yung mga kwentuhan natin, just follow us, like us sa social media natin. Dito ilalagay na lang namin Lalagay dito sa natin baba. yan. And we're gonna see you on the next episode. So, I'm JM. And I'm Gabriel Dueñas, and see you on our next episode. Bye-bye. Bye-bye. Sheesh!